Panawagan ng Manila Water, habaan pa ang pasensya dahil wala pang katiyakan kung hanggang kailan magtatagal ang kanilang water supply interruption. Sa ilang lugar, pila-pila pa rin ang mga residente para makakuha ng rasyon ng tubig. Maging ang ilang negosyo at ospital apektado na. Narito ang report. Naabutan naming nagkakarga ng tubig ang truck na ito ng Manila Water sa Barangay Bagong Ilog sa Pasig. Ito ang irarasyon sa mga lugar na walang tubig at sa dami raw ng kailangan mabigyan, 24/7 na ang operasyon ng Manila Water. Ang shifting kasi namin 6 to 6, so as long as kaya ng truck, tinuubos namin. Sa residential area na ito, abot-abot na ang ngiti ng mga residente nang may dumating na rasyon ng tubig. Sa kainan na ito, dumidiskarte na lang ang may-ari. Binabawasan na lang ng yung sobra, hindi kagaya dati na dire-diretso yung tubig namin pag naguhugas kami. Ngayon, sinasara na namin ang gripo. Sa isang condominium sa Barangay Highway Hills, Mandaluyong City, 3 araw nang walang tubig. Pinilahan ng mga residente ang fire truck na nagrasyon ng tubig. Sa rasyon din ng fire truck at water concessionaire, umaasa ng tubig ang mga residente sa Barangay Barangka. Apektado na rin ang ilang negosyo roon gaya ng laundry shop na ito na natambakan na ng mga labada. Sinasabihan lang po namin na pasensya na po. Maging ang operasyon ng isang ospital doon, apektado rin ng water interruption. Kinailangan pang ang i-reschedule ang hemodialysis ng 2 pasyente. Nagpaparasyon na rin ng tubig ang Rizal Medical Center sa Pasig. Ayon sa pamunuan ng ospital, posibleng limitahan na muna nila ang dami ng tinatanggap na pasyente kung magpapatuloy ang kawalan ng supply ng tubig. Pinangangambahan din daw sa ospital ang pagkalat ng sakit na sepsis o yung impeksyon sa dugo na maaaring pumasok sa katawan ng bagong panganak na sanggol. Panawagan nila sa mga magulang na manganganak magdala ng galon ng mineral water para malinis ang kanilang mga sanggol. Siniguro ng Manila Water, prioridad nila ngayon ang mga ospital. Sabi pa ng Manila Water, mataas talaga ang demand at nakadagdag pa ang epekto ng El Nino. Nasa critical level na rin daw ang Lamesa Dam na pinagkukunan ng tubig ng Manila Water. Galing sa Angat Dam at dumaraan sa Ipo Dam ang tubig na napupunta sa Lamesa Dam. Ang Maynilad naman, sa Ipo Dam kumukuha ng tubig na dumidiretso sa Lamesa Water Treatment Facility nila. We have to figure out a way of severely reducing pressure at a single time para ma-fill yung reservoir para mag-normalize yung kanyang up and down filling. Kasunod ng kakulangan sa tubig, sinabi ng Department of Trade and Industry na hindi dapat magtaas ng presyo ng bottled water. Old stock daw kasi ang ibinebenta sa mga supermarket. Ang ginagawa nilang proseso ng pag-purify at pag-distill ng tubig, hindi naman ang sources nila ay yung Maynilad at Manila Water. Pero babala na din sa mga bottled water producers na makipag-ugnayan muna sila sa DTI. Hindi naman binabantayan ng DTI ang presyo ng tubig sa water refilling stations. Pero pakiusap ng ahensya, wag naman sanang tagain ang mga customer.